Hello po, good morning po. Sinasamantala ko po yung mga every chances na pwede pa po ako makapag-live dito sa Facebook account ko. Kasi they are working out na maano po nila ito, may turn down. Madali lang naman po eh. Kung talagang pinagmamalasakit niyo po yung kaluluwa po ng mga kapatid na ipinagkatiwala ni Brother Eli sa inyo, Brother Daniel. Napakadali lang po ng equation. Di po ba ang sabi po ninyo, ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Bakit po kasi kayo nakikinig sa mga sabi-sabi ng hindi naman reliable sources kagaya po ng nanay nyo? Katunayan po na hindi reliable source ang nanay po ninyo. Tanungin nyo po mismo ang kapatid nyo. Ang sabi po ng kapatid po ninyo na si Ate Lisel, kapatid nyo po yon, sabi niya, ang gara-gara ni Mami. Nagtatransform siya pagka kaharap si Kuya. So, actually, nakiusap na yung sister ko sa akin na total, pinapablock ka na nila, wag ka na lang, tumahimik ka na lang. Sabi ko sa ate ko, pinaliwanag ko sa kanya na naintindihan naman niya. Tsaka tinanong ko siya, yung bang mga bills ng hospitalization ng nanay at tatay, si Daniel Rason ba ang nagbayad? At tsaka yung burial. Ang sabi ng ate ko, hindi. Sabi po ng ate kong nasa abroad. Sabi niya, ako yung nagbabayad ng hospitalization ng nanay at tatay natin. At saka yung burial. Kaya sinungaling po yung Daniel Rason na yan, nasasabihin niya na pina-hospital, pinagamot, claiming is one thing but proving is another thing. Yung ate ko po na yun, hindi po yun member ng MCGI. Kaya alam mo, sabi niya nga sa akin, sabi ng ate ko kanina, tumawag siya sa akin. Nakikiusap siya na itigil ko na yung pagla-live ko. Sabi ko, mas lalo akong magla-live ngayon kasi maraming mga kapatid na naaapi. Sabi kong ganyan. Shout out po sa mga kapatid sa Las Piñas. Sabi kong ganyan. Upon voicing out, maraming nagre-reach out sa akin na, bro, salamat. Thank you for your courage because wala po kaming lakas ng loob na magsalita dahil pasasamain ka po nila. Biruin mo, magtatanong ka lang ng totoo ba yung mga kumakalat na mga pictures, video sa Brazil. Ang gagawin nila, sususpindihin ka nila, ire-red tag ka nila na masamang tao. Ganyan ba ang MCGI ngayon? Ganyan ba ang iglesyang sinampalatayanan natin, mga kapatid, na hindi ka po pwedeng magsalita? Naku, mag-isip-isip na po kayo. Hindi po ganyan ang iglesyang sinampalatayanan natin kay Brother Eli na ipinangaral niya. Kasi si Brother Eli napakatapang po nun. Napakatapang nun. Binabangga niya lahat. Etong si Brother Daniel nakakalungkot. Tapos sasabihin niya, wala daw akong utang na loob. Ewan ko kung ako yung pinaparinggan niya. Malay ko ba doon? Pero para po sa kaalaman po ng lahat na nagkasakit po yung nanay ko, namatay yung nanay ko, wala pong ambag si Daniel Rason. Nagkasakit yung tatay ko, namatay yung tatay ko, wala pong ambag si Daniel Rason. Yan po ang katotohanan. Dahil kausap ko yung ate ko kanina na nasa abroad, sabi niya, hindi ako yung nagbayad ng hospitalization at saka pagpapalibing ng nanay at tatay natin. Kasi sinasabi nila, parang pinapaano nila, madali po kasi yun sabihin. Kaya lalo na kung hindi ako magsasalita, mapapaniwala yung mga kapatid na ganun nga ang sistema. Hindi po mga kapatid. Kaya po ako nagsasalita ngayon. Ano ang layon ko? Ang layon ko para mabuksan po ang inyong mga kaisipan, mga kapatid. Bakit? Laban po ba ako doon sa Brad Daniel na pinagbilinan ni Brad Eli bago siya mamatay? Hindi ko po pwedeng labanan yung Brad Daniel na yon.
Sadly, yung pong Brad Daniel ngayon, iba po doon sa pinagkatiwalaan ni Brad Eli na Brad Daniel noong buhay pa po siya. Kaya po mga kapatid, sinasamantala ko po yung mga pagkakataon dahil meron pong mga ano po sa akin na balita na ipapadeport ako, sisiraan ako sa boss ko. Alam nyo po, kaya pala ngayon ko lang na-realize, kaya pala yung boss ko, pinalitan niya yung SIM card ng anong hotel phone namin. Pinapalit niya sa akin kahapon. Tapos mayat maya, nagtataka ako, mayat maya, tumatawag siya, okay ba kayo dyan? Okay ka lang ba dyan? So, ayun. Alam nyo, totoo yun, pagka ang tao, na-gain mo yung trust, kahit anong sabihin mong paninira, hindi yun maniniwala. So, sadly, Brad Daniel, kung sigurong pinagtanggol mo lang ako sa nanay mo, isa ako sa tagapagtanggol mo. Kaya lang, reckless ka kasi. Napaka-reckless mo. Biruin mo, hindi mo man lang aalamin yung kalagayan ng mga kapatid, lalo na sa Middle East. Biruin mo, merong nag-message sa akin kanina. Sabi niya, bro, alam mo ba? Sabing ganyan, muntik na akong ma-rape sa Middle East. Kasi ang pagkakatipon doon, alanganing oras ng gabi. Nag-taxi ako, tumabi ako sa driver seat, sabi niyang ganyan. Kasi gabi, hindi ako marunong mag-Arabic. So, yung direction para maano ko. Alam mo bro, sabi niyang ganyan, hinipuan ako ng driver, tapos hinalikan ako. Bumaba ako sa sasakyan. Takot na takot ako noon. Tapos, dahil dun sa traumang inabot ko na yon sa 3 months akong hindi nakadalo. Pero sinabi ko sa group leader namin, tsaka dun sa half-timer nung lokal namin sa Middle East. Siguro, tapos sabi niya, atas ng pananampalataya, after 3 months, pumunta uli ako ng lokal. Alam mo bro, sabi niya ganyan, hindi man lang ako tinanong noong manggagawa sa lokal namin. Pinagalitan ka agad ako. Bakit Bakit ka 3 buwan kang hindi dumadalo? Sinuspindi ako bro, sabing ganyan. Hindi man lang po niya inalam bakit ako hindi dumalo ng 3 buwan. Sinuspindi po niya ako nang wala man lang tinatanong. Tapos, como malaki po ang sahod ko po doon, sabi niya ganyan, gusto po nila magbigay ako weekly ng 500 riyals. Tapos, como malaki po yung sahod ko, necessity po para sa akin, lalo na nung nagkaanak ako, sabi niya ganyan na bumili ng sasakyan. Mura lang po yung nabili kong sasakyan na Hummer, sabi niya ganyan. Kasi third hand na po siya. Biruin niyo po bro, pinulpito po ako ni Brad Andy Perlada. Sabi niya ganyan. Tapos, kinausap niya po ako ng one-on-one. Sinagot ko po talaga siya. Sabi niya ganyan. Sinagot ko po siya. Bro, sabi kong ganyan sa kanya. Bakit mo ako paparinggan sa pulpito? Yung sinasabi ko, sabi ni Brad Andy Perlada, for general consumption. Sino po ba ang merong sasakyan lang noong time na yun na malaki? Hindi po ba ako lang? Hindi daw po nakasagot si Brad Andy Perlada. Tapos sasabihin niyo po, wag ko questionin yung desisyon ng mga KNP. Brad Daniel, dapat hindi po ganon. Dapat, alam niyo po, para maging effective leader po kayo, dapat aalamin niyo po yung side ng mga kapatid, hindi lang yung side na sinusumbong ng mga KNP ninyo. Dahil mas daig pa po ba ng Pope ang mga KNP ninyo na infallible, hindi po pwedeng magkamali? Kaya Brad Daniel, kung habang meron pa pong pagkakataon na maayos nyo po yung leadership po ninyo, ayusin po ninyo. Madali lang naman po yun eh. Be humble. Yung tinuturo nyo po sa amin, di po ba? Dapat maging humble. Pero hindi po yun yung nakikita po namin. Ang nakikita po namin, ma-pride na leader. Personally sa akin, pwede mo namang sabihin sa mother mo, Mami, nananahimik na nga si Badong, dapat tigilan nyo na po siya. Wala eh.
makananay ka kasi. Tapos biruin mo, pati yung apo mo na anak ng panganay mong anak, na bata pa lang, biro mo sasabihin mo na manipulator. Alam mo, Brad Daniel, tumatak sa isip ko yung word na yon na manipulator. Sabi ko, bakit niya nasasabi to? Biro mo, sinesenyasan ka na ni Brad doon, sinesenyasan ka na ni Ate Lisel, sinesenyasan ka na ni Ate Arlene. Dahil nandoon yung bata, hindi ba magiging traumatizing experience yung sa bata, yung narinig niya? Hindi! Dapat bata pa lang siya, malaman niya na mali yung ginagawa niya. Brad Daniel, tandaan mo, leader ka ng isang relihiyon. Hindi mo ba pwedeng kausapin yung apo mo? Anak, alam mo, hindi tama yung ginawa mo. Dapat, kung ayaw kang isama, hintayin mo na isama ka. Hindi po ba po pwedeng ganun ang approach nyo dapat dahil bata yun? Kasi ang sabi po ng Biblia, sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, hindi niya ito ihiwalayan. Ano ang pagtuturong ginagawa nyo? Sa mga bata, biruin mo, merong mga lokal sa Pilipinas, mga bata pa lang tinuturuan ko mo, mga nag-exit na, yung pamilya na yun. Alam niyo po, tinuturo sa mga bata, wag niyong kakausapin yung ganito, si ganyan. Dahil, masasamang tao yun. Bakit po ganyan ang nangyayari ngayon sa MCGI? Hindi po ba dapat to become an effective leader, lalo na kung we are claiming that we are the nation of God, we must execute justice. Pero sadly, wala pong nangyayaring hustisya, kaya meron pong nag-message sa akin kanina lang, taga-Canada. Bro, bakit po ganyan yung mga sinasabi nyo, etc., etc. Sabi ko, panoorin nyo po yung mga video ko, sabi kong ganyan, and you will understand if you will watch them with an open mind. Unang-una, the reason why I am telling all of these things, kasi po, biruin mo, nananahimik ako dito, tapos ipapakalat mo na ibablock ako dahil nandadamay ako, kalagim-lagim yung sasapitin ko. Sino ang kalagim-lagim ngayon ang sasapitin sa ating dalawa? Sino ang kalagim-lagim ngayon sasapitin ng mga maloloko mong mga miyembro, Daniel Rason? Hindi ka marunong manindigan para sa katotohanan. Biro mo, simpleng lang na pagsasabihan mo lang naman yung nanay mo, hindi mo magawa. Tapos, ibe-brainwash mo yung mga members mo. Hello po, brother, meron pong nanonood ngayon. Di kalibreng manggagawa po ito. Nasa linyahan po ng pagkasugo. Hello, brother, whoever you are, alam mo kung sino ka. Hello. Yun. So, ganun, nakakalungkot na isipin. Ngayon, pamilya ang nag-aaway-away because of what you did, Daniel Razon. If you are a true man of God, if you are a true servant of God, dapat po, sabi ng Biblia, mapalad ang mga mapagpayapa. Blessed are the peacemaker, for they shall obtain peace. Hindi po kayo mapagpayapa. Biruin mo, sasabihin sa akin ng mga kapatid, bro, bakit po ganun? Dumalo kami, pero hindi kami na-bless. Tapos, instead na pag-ibig po yung maramdaman namin, hatred po ang itinatanim sa amin na ang ginagamit talata. Pero, yung likod noong mga gamit na talata is hatred. Sabi ko po, ganun po talaga, sabi kong ganyan, kasi hindi po sasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos ang isang leader na napakataas ang tingin sa sarili. Si Brother Eli, pagka nagkamali siya, he admits his mistake. Ina-admit niya. Si Haring David na nakasulat sa Biblia na dumaloy sa kanya yung binhi para sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. Noong nagkasala siya, kinuha niya si Batseba na asawa ni Urias na isa sa general ni Haring David. Nung ipakilala sa kanya
ng propeta ng Diyos yung kasalanang nagawa ni Haring David. Alam niyo po, nagpakumbaba si Haring David sa Diyos. Itong si Brad Daniel, instead na magpakumbaba kung ano-anong pinagsasabi sa mga pagkakatipon. Kaya hindi po kayo sasamahan ng Diyos. Brad Daniel, maniwala po kayo sa akin. Kaya tignan po ninyo yung mukha ngayon ni Brad Rodel Mangiliman. Hindi na po siya, he's not delighted anymore. Tinuruan po kami ni Brad Eli na to discern spirit. Kaya pati yung mga kapatid, inahype na lang po yung bakit hindi ba nila narinig na po namin lahat yun kay Brad Eli. At paulit-ulit na lang po ang ginagawa po ninyong pang-brainwash sa mga pagkakatipon. Pag-ibig yung tinuturo. Pero sa likod po nun, hindi pag-ibig katunayan hindi pag-ibig. Biruin mo itong si Rhea sa Sundonsilyo. Sasabihin niya, nandadamay daw ako, sa malagim na sasapitin ko. Mas malagim ang sasapitin ninyo. Maniwala kayo sa akin. Ngayon pa lang, biruin mo, Rhea sa Sundonsilyo, alam mo yon. Kilala mo yung tomboy na kilala ko na may ka-live-in. Anong gagawin nila? Nagsasama sila sa bahay. Alam nga namang magtitingan sila. Siyempre, nagpopompyangan yung mga yon. Nako, Rhea sa Sundonsilyo, huwag kang magmalinis. Kung alam mo lang, kala mo hindi ko alam yung mga baho ninyo. Kung makapagmalinis kayo, Rhea sa Sundonsilyo. Yun. Tapos, sino ngayon ang masama? Sino ngayon ang malagimang kasasapitan? Hindi ba kayo? Biruin ninyo, komo yung mga pidodida, yung mga nang momolestya ng mga bata, pumapanig sa inyo. Sa palagay nyo ba maliligtas kayo? Tandaan ninyo, ang sabi ng Biblia, napakalinaw, isang talata lang. Slow connection yun. Tandaan ninyo, isang talata lang ang sasabihin natin, 8:44 lang. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Sapagkat ang nais ng inyong ama ang siyang ibig ninyong gawin sa isang mamamatay tao buhat pa ng una. Alam ninyo, ang ginagawa ninyo is character assassination. Character assassination yun. And character assassination is a form of killing. Killing is not only defined with physical killing. Yung character assassination, mas malaking ang damage na magagawa niyan sa isang taong kina-character assassinated. Kaya, yun. Kaya, mga kapatid, mga nanonood po ngayon, alam ko maraming religion ngayon ang nanonood sa akin, na kumokontak po sa akin. Sadly, ako po, heads up ako sa mga Catholic because they do not malign people. Pagka umalis sa kanila yung dati nilang miyembro, hindi nila sinisiraan. Katunayan ako, sakristan ako, makakapagpatunay, nakita ko si Irene Ice, kabatch ko po yan sa makakapagpatunay yan na isa akong devout Catholic. Yan, kaya nakakalungkot po na ganyan po ang nangyayari ngayon. Bakit sasabihin mo pag masama i-block? Di, ang number 1 dapat i-block, ikaw Mr. Daniel Rason. Ikaw Brad Daniel Rason. Bakit? Ikaw ang nagpakalat na i-block ako. Alam mo ba na character assassination yon? And character assassination is a form of killing. Nag-aral ka, di po ba Brad Daniel? Doktor ka. Kasi ginawaran ka ng isang institution bilang Doctor Honoris Causa, if I'm not mistaken. Pero sa mga lumalabas na ganyan, hindi ka masasabing professional ka. Yun lang ginawa mong na boycott yung TV station, boycott yung isang malaking hotel. Alam mo hindi maganda yun for a religious leader na magpapaboycott ng ganun. Tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mapalad ang inuusig
Paano mo masasabing mapalad ka na inuusig ka? Ikaw mismo ang nang-uusig. Grabe ang ginagawa mo ngayon, Brad Daniel Rason. With all due respect, I still respect you if you will respect yourself. Konting respeto lang sa sarili mo, Brad Daniel Rason. Konting respeto lang. At saka, ang dami ng mga nagre-reach out sa akin na mga professional na mga kapatid. At saka, hindi sila pipitsuging mga kapatid. Biruin mo, magpapakita ka ng mga dinadalaw-dalaw. Ayoko na lang mag-talk. Yun. Kaya, ayun, patunayan nyo po na leader po kayo ng Diyos. Patunayan nyo na ikaw yung talagang Brad Daniel na pinagkatiwalaan ng kapatid na Soriano nung siya'y nabubuhay pa. Kaya ang masasabi ko lang po sa mga nanonood, buksan nyo po yung isip po ninyo. Ano ba ang pinaglalaban ni Brad Badong? Ang pinaglalaban ko ngayon, hindi lang yung aking laban na sinisiraan ako. Ang pinaglalaban ko ngayon, dahil nung nakarang araw 3 days ago, meron nakausap akong kapatid na, alam niyo po bro, empleyado po nila ako dyan sa loob. 500 a week lang po ang allowance ko. Pero ang trabaho namin, trabahong kalabaw. Tapos, nung umalis po ako, siniraan po nila ako, na-depress po ako, gusto ko na pong magpakamatay. Siguro po kalooban ng Diyos na mapanood ko po yung mga video nyo. Ngayon, sabi niya ganyan, na na-relieve po ako. At ngayon po, ano ko po ngayon, mag-focus sa sarili. Sabi ko, tama yan. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi there's more to life outside MCGI. Binrainwash lang tayo na sa labas ng MCGI masasama. Alam niyo po, meron akong kaibigan na manggagawang matino. Mag-asawa po yun na manggagawang matino na buong pamilya nila miniting nila na mag-exit na. Dahil sa mga irregularities na nangyayari. Destino po yun sa abroad. Sabi sa akin, alam mo Brad Badong, sabi niya ganyan, meron akong kaibigan na lawyer. Kaibigan ko yon since outside the church. Di pa kami member ng ano. Nabalitaan niya yung nangyari sa amin na nag-exit kami, tapos etc. Ang sabi ko sa kanya, kasi ang belief namin sa loob ng church, outside the church, ang Diyos ang umahatol. Sabi niya, mas maganda nga yun, sabi niya ganyan. Alam mo, mas maganda yung gano'n na outside the church, Diyos ang umahatol. Bakit? Kasi tingnan mo yung nangyayari ngayon sa church ninyo. Maraming injustices na nangyayari. Kaya kung ako magpapahatol, I would rather choose to be judged by the righteous judge that would execute the perfect justice that we all deserve. Kaya yun po, hindi po yun member. Kaya ang ganda po nung insight po niya. Kaya ngayon, Brad Daniel, magmakaawa po kayo sa Diyos kung paanong nagmakaawa si Haring David sa kanyang pagkakasala. Magmakaawa po kayo sa Diyos para papanumbalikin ng Diyos. Sabi po ng Biblia, kasi yung talata na yun? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu at ipakikilala ko ang aking mga salita. Nakasulat po yun sa awit, kung di ako nagkakamali. Or kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Ano po ba yung saway ng Panginoon? Yung saway ng Panginoon, yung kanyang salita. Ano po ba yung salita niya sa mangangaral? Dapat mangangaral ka, huwag kang umaayon. Sabi ng Biblia, salita ng Diyos, magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa bagay ng kautusan. Magpatanong ka, Brad Daniel, tungkol sa bagay ng kautusan. Huwag mong iasa sa mga KNP mo. Dapat ang general, siya yung nasa frontline ng giyera. Siya yung nasa frontline ng battlefield.
huwag kang nasa likod ng mga KNP mo. Dahil yung mga KNP mo, lalo na yung mga hinayupak na KNP nagpapasasa sa pera ng mga miyembro, naku, maliligaw ka, Brad Daniel. Hindi naman lahat ng mga KNP inhayupak. Ako, naniniwala ako sa puso ko. Si Brad Rodel Mangiliman, ano yan? Tao po ng Diyos yan. At kilala ng asawa ni Brad Rodel Mangiliman kung sino yung matandang lalaki na sinasabi ko na muntikan ng may ma-rape sa Brazil. Ayun, yun lamang po ang masasabi ko ngayon, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig, and sa mga other religion, na alam ko po na nagkalat na yung mga video ko sa iba-ibang mga religious organization. Ang masasabi ko lang po is magkaroon tayo ng common language. Ano yung common language na yun? Kung talagang lahat tayo, we are claiming that we are of God, practice what we preach. Let us walk our talk. Unang-una, ang sabi ng Biblia, bago umakyat ang Panginoong Jesucristo sa langit, mayroon akong bagong utos na iniiwan sa inyo. Kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Dinefine po ng Panginoong Jesucristo yung pag-ibig, kung anong classification ng pag-ibig na dapat iibig ng mga apostol sa isa't isa. Alin po yun? Pag-ibig na iniibig ko sa inyo. So, kung iibig tayo sa kapatid, sa kapwa, kung papaanong inibig ng Panginoong Jesucristo tayo, ganun tayo umibig. Hinugasan niya yung paa ng mga apostol, nagpakumbaba siya. That is a form of humility. Hanggang sa mamatay siya sa krus, that is a form of ultimate love. Biruin mo, Brad Daniel, nalungkot ako dahil alam po ng sambayan niyo yan na inaapi kami ng mga magulang mo, tapos kakampihan mo. Hindi naman, sabi ko nga, hindi naman kami naghahanap ng igalang kami. Huwag nyo lang kaming babastusin. Okay na po yun. Actually, nagtiis nga ako ng more than 20 years without sahod. Wala nga akong pag-ibig na contribution. Dapat mandatory yun if you are employed. Tsaka SSS. Nag-member lang ako recently before I came abroad. Para sa future ko. Kaya doon sa mga member ngayon, it's about time na po kayo, na mag-focus sa family po ninyo, dahil sayang po yung mga iniaabuloy niyo ngayon. Nung pumboy si Brother Eli, lalo na during his prime, talagang nakita ko si Brother Eli, wala siyang tigil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And ikaw na po mismo ang nagsabi, Brad Daniel, great power comes with great responsibility. Tandaan po ninyo, absolute power corrupts absolutely. Tandaan po ninyo yan. Kahit saan po yan, hindi lang po yan sa government, pati po sa religion. Katunayan, pati sa religion, yung Israel, they have been corrupted. Nung namatay si kapatid na Perez, kung saan kabilang si kapatid na Eliseo Soriano na kinilala nating sugo, yung mga namumuno doon, they have been corrupted. They were corrupted by the power, by the money. Kasi maraming pera talaga sa religion. Biruin nyo, isang singsing lang nagkakahalaga ng 16 million. Isang singsing pa lang po yun na iniwan po ni Brad Eli. Nasa isang apo po yun. Napakaraming singsing po. Singsing pa lang po yun, ha?
Papaano na po yung mga bracelet, yung mga necklace, yung other form of jewelry, other form of golds, etc., etc., and other assets. Napakarami. Isang singsing pa lang po worth 16 million. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po kayo bago nyo po iabuloy, bago nyo po ibili ng concert ticket, ibili nyo na po muna ng gamot ng maintenance po ninyo. Kaya yun po, talagang hindi po sila titigil para pasamain po nila ako dahil alam ko po, nakita ko nung ibili nila ng motor si Brad Lando, si Orlando Tamor. Ang sabi ni Daddy, hawak natin ang leeg niya. Biruin mo, kumikita na tayo sa kanya dahil tumutubo tayo doon sa motor na bibili natin sa kanya at saka hawak pa natin siya sa leeg. Ganun po yung mga thinking nila. Sadly. Kaya, Brad Daniel, wala akong utang na loob sa'yo, ikaw ang may utang sa akin. Ikaw ang merong utang na loob sa akin. Inalagaan ko yung pamilya mo, pero inapi nila ako. Hindi mo man lang ako maipagtanggol. Nagkasakit yung nanay ko, ang nagbayad po ng hospital bills ang ate ko. Namatay yung nanay ko, ang nagbayad ng pagpapalibing ang ate ko. Namatay yung tatay ko, nagkasakit. Ganon din ang ate ko po yung gumastos. Hindi ikaw, wag kang masyadong si ako. Hindi naman ikaw si Tolits. Ang pangalan niyo po, Daniel Soriano Razon. Yan po ang pangalan niyo, hindi po Tolits, hindi si ako. Ako na lang ng ako. Kaya, Brad Daniel, mas mabuti pa pong magpakumbaba na po kayo. Aminin niyo po na nagkamali kayo. And, si Haring David nung nagpakumbaba siya, pinatawad po siya ng Diyos. Ang sabi po sa Kronika, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ng aking mukha at talikuran ng kanilang masamang lakad, aking diringgin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Kaya, Brad Daniel, lahat naman po ng tao nagkakamali. Sabi po ninyo, sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Lahat naman po tayo nagkakasala at nagkakamali. Kaya, yun lamang po ang aking masasabi. Magtatrabaho na po ako. Paalam po.